Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys ay tungkol naman sa Law of Moses or tinatawag din siya na Mosaic Law, no? Pag-usapan natin sa video na to guys kung para kanino nga ba ang batas na yon na ini-implement ni Moses, no? At saka kung nag-i-exist pa ba yung batas na yon hanggang ngayon, no? Kung applicable pa ba siya para sa atin ng mga Christians, no? So alamin natin sa video na to guys, no? Pero bago ang lahat, no, alamin natin kung sino nga ba si Moses, no? Ano nga ba ang papel niya andito sa Bible, no? Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Moses ay prophet ni God, no? Servant siya ni God, na siya yung naatasan ni God para maging leader ng mga Israelites, no? Tagapamagitan siya between King Pharaoh at saka mga Israelites, kasi alam naman natin guys na ang mga Israelites ay naging alipin sila ni King Pharaoh sa mahabang panahon, no? As in, ang tagal silang naging slavery ng Egypt, no? So, nanilbihan sila kay King Pharaoh ng matagal na panahon. Pero, nung umiyak sila kay God dahil nahihirapan na sila, dahil pahirap na ng pahirap yung situation nila, dininig sila ni God, no? Gumawa ng paraan si God para maialis sila doon sa slavery sa Egypt, no? So, ang ginamit ni God para maging leader or tagapamagitan nila ay si Moses. Si Moses ang kinausap ni God, no? So, si Moses ang mediator between God at saka Israelites, at saka between King Pharaoh at saka Israelites, no? Si Moses ang spokesperson ni God. Siya yung tagapagsalita ni God, siya yung tagahatid ng mensahe ni God para sa mga Israelites. Ganon ang papel ni Moses, no? At siya yung liberator ng mga Israelites sa kamay ni King Pharaoh. Siya yung nagpalaya sa mga Israelites sa utos ni God, no? Yan ang papel ni Moses. Kung nagbabasa kayo ng Bible, yan ang papel ni Moses sa Bible, no? So, yung mga batas na ini-implement niya specifically para sa mga Israelites, no? Kasi siya nga yung leader, siya nga yung prophet ni God noong time na yon, at saka noong time na yon, siya lang ang inauthorize ni God na pwedeng kumausap sa kanya. Kumbaga, siya lang yung may authority na kausapin si God, at saka siya lang yung nag-iisang prophet sa Bible na nakakausap si God ng face to face, no? Kahit magbasa kayo ng Bible, wala kayong ibang mababasa na prophet na nakakausap si God ng as in face to face, no? Si Moses lang yon. At saka yung mga batas, kung ano man yung kasunduan, kung ano man yung mga instruction ni Moses para sa mga Israelites, ay nagmula kay God mismo yun. Si God mismo ang nagutos sa kanya na sabihin sa mga Israelites yung ganitong mga batas niya or ganitong mga kasunduan niya, o kung ano man yung instruction niya. Kung baga hindi niya gawa-gawa yung batas na yun, galing mismo sa Diyos. Lalo na yung Ten Commandments na nireceive niya sa Mount Sinai, no? Umakyat siya ng Mount Sinai para i-receive yung Ten Commandments na yon na nakapaloob sa 2 tablets, no? At saka ang Ten Commandments na yon, si God mismo ang nagsulat noon. Yung daliri ni God mismo ang pinangsulat niya doon sa tablet na yun, no? Kaya napaka-holy noong Ten Commandments na yun. At saka yung Torah din, di ba? Yung Torah na nakapaloob sa first 5 books ng Old Testament, no? Na mababasa niyo siya sa Genesis, sa Exodus, sa Leviticus, sa Numbers, at saka sa Deuteronomy. Diyan nakapaloob ang batas ni Moses, no? Na nagmula kay God, na inutos ni God sa kanya, no? So, ang batas na yon na ini-implement ni Moses ay para siya sa mga Israelites, no? Kasi nga sila nga yung mga chosen people ni God sa Old Testament. Ang leader nila or ang tagapamagitan between God at saka Israelites ay si Moses. So, ang batas na yon ay sinadya talaga yon para sa mga Israelites, no? Para guide nila, para mamuhay sila ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos sa kanila. Kasi nga, sila nga ang chosen people ni God. So, gusto ni God, nagbigay si God ng batas sa kanila, mga instruction sa kanila, kasunduan sa kanila, para guide nila yon, para mamuhay sila ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, no? So, yung batas na yon ay hanggang ngayon ay applicable pa rin yun sa mga Jewish people or sa religion nila na Judaism. Nag-i-exist pa rin yung batas na yun, no? Pero tayo na mga Christians ay under new covenant tayo, no? Kumbaga, mag-focus tayo sa kung ano yung teaching ni Jesus Christ sa atin, no? Pero wag nating kakalimutan, guys, na sa teaching ni Jesus Christ ay nabanggit pa rin ang 10 Commandments, di ba? Kaya mahalaga na yung 10 Commandments ni God na yun na pinakaingat-ingatan niya, isinulat niya pa sa 2 stone tablets, di ba? Stone tablets yung ginamit niya para hindi agad mabura. At saka yung
Ten Commandments na yun ay iningatan talaga ni God, no? Pinagawan pa yun ng ark para hindi basta-bastang mababasag, di ba? Nilagyan pa yun ng ark, nakapaloob sa ark yung Ten Commandments niya, at saka pinakaingat-ingatan ni God yun na huwag mahawakan ang instruction nga niya yun, kasi di ba kung nagbabasa kayo ng Bible, no, nung time na si David ay gusto niyang i-transfer yung Ark of Covenant ni God papuntang Jerusalem, ay nilagay nila sa cart, tapos noong muntik nang matumba yung Ark of Covenant na yun, hinawakan ni Usa, di ba? Yun pa yung dahilan kung bakit namatay siya, kasi nga ang instruction ni God ay hindi pwedeng hawakan ng kamay, at saka ang instruction niya yung mga Levite priest lang ang pwedeng magbuhat nun, at saka hindi pwedeng hawakan sa kamay, kung hindi gamitan nila ng poles, no, yung poste, no, gamitan nila ng poste. Pinakaingat-ingatan ni God yun dahil yun ay holy things, no, kaya yun ang dapat na masunod natin, kasi yun ay sagrado na commandments yun. Yun ang gusto ni God na sundin natin, kasi kapag naging masunurin tayo, di ba, ang nakasaad sa Bible, kung gusto natin na magkaroon ng eternal life, di ba, makaakyat sa kaharian ng Diyos, ay dapat sundin natin kung ano yung mga commandments ni God, di ba? Yung 10 commandments niya na yon, dapat nasusunod natin yun, kasi yun ang requirements para makaakyat tayo doon sa kaharian niya. Yun ang pinakamahalaga na masunod natin, kaya nga iniingatan ni God yung 10 commandments na yun, yung tablet na yun na huwag mabasag, na huwag mabura, dahil para laging fresh yun sa utak ng mga tao, laging maalala ng mga tao yung batas na yun, yung kautusan niya na yun, no? At saka, mag-focus din tayo doon sa teaching ni Jesus Christ, kung ano man yung tinuro sa atin ni Jesus Christ, ay dapat yun ang nasusunod sa mga buhay natin sa ngayon, dahil yung batas na yun, nag-i-exist yun sa atin ng mga Christians, no? Doon tayo dapat mag-focus, yun ang mahalaga na masunod natin kung gusto natin na magkaroon ng eternal life at ma-inherit natin yung kaharian ng Diyos. Doon ang punta natin. Huwag nating baliwalain kung ano yung kautusan ng Diyos, no? So, malinaw dito na yung mga batas ni Moses na inutos ni God ay hindi lahat ay nag-i-exist sa panahon natin ngayon, no? Kasi yun ay specific na batas ni God para sa mga Israelites, pero ang mahalaga na nasusunod natin doon sa kautusan na yun ay yung 10 commandments talaga, guys, no? Huwag nating kakalimutan na ingatan natin na mapanatili nating masunod yung kautusan ni God na yun, kasi yun nga ang requirements para makaakyat tayo doon sa kaharian niya, ang maging masunurin tayo sa mga kautusan niya, kasi yun ang guide niya sa atin, no? Bilang Christians, yun ang guide natin para magkaroon tayo ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, guys, no? Sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, joints and of marrow, discerning the thoughts and intentions of the heart. Diba? Powerful ang mga salita ng Diyos, no? Kasi ang nakasaad dito, ang salita daw ng Diyos ay buhay at saka aktibo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagtataglay siya ng buhay, no? At saka nagtataglay siya ng kapangyarihan na pwedeng makapagpabago sa buhay ng tao kung kayo ay mamuhay dito, di ba? Kung kayo ay susundin ninyo ang mga salita ng Diyos, pwedeng mabago ang buhay ninyo, di ba? Pwede kayong magkaroon ng eternal life. Napaka-powerful ng salita ng Diyos na ito. At saka ang nakasaad dito, ang mga salita ng Diyos ay mas matalim pa sa espada na may dalawang talim, dahil nanunuot daw siya sa pinakatago-tagong bahagi ng katawan ninyo, no? Nanunuot siya sa kaluluwa, sa espiritu, sa mga buto-buto nyo, di ba? Nanunuot siya, kung baga para siyang espada na kahit anong ikakat niyan, napakatalim niyan. Ganun din ang mga salita ng Diyos, no? At saka ang nakasaad dito na ang mga salita ng Diyos ay nakakaunawa siya kung ano ang totoong nilalaman ng isip natin, kung ano ang totoong desires ng puso natin. Nakakapag-reveal siya ng tunay na intentions natin, nakakapag-reveal siya ng mga motives natin, kung ano ang motibo natin, no? Kung sa mga ginagawa natin sa araw-araw, na i-reveal ng salita ni God kung ano yung mga totoong intentions natin, kung ano ang motibo natin sa mga ginagawa natin. Ganon ka-powerful ang mga salita ng Diyos. Kaya mahalaga na nasusunod natin ang mga kautusan ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, na mamuhay tayo sa mga salita ng Diyos, kasi nakasaad dito sa Matthew chapter 24 verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Diba? Nakasaad nga dito na
ang langit at ang lupa daw ay mamamatay, pero ang mga salita ng Diyos hindi mamamatay, di ba? Laging buhay ang mga salita ng Diyos. Kaya ito ang dapat nating masunod, dahil nga hindi nagbabago si God. Kung ano ang salita niya noon, ganun pa rin ang mga salita niya hanggang ngayon. At saka mahalaga talaga na sundin natin ang mga salita ng Diyos kung gusto natin na magkaroon ng liwanag yung buhay natin, di ba? Kung tayo man nasasadlak sa kadiliman ng buhay natin, ay panghawakan natin ang mga salita ng Diyos, no? Nakasaad sa Psalm chapter 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Diba? Kung tayo man, nasasadlak sa kadiliman yung buhay natin, tas nakakabasa tayo sa mga salita ng Diyos, no? Magkaroon tayo ng liwanag. Diba? Kasi ang nakasaad dito, ang mga salita ng Diyos ay siya yung lampara ng mga paa natin para hindi tayo maligaw ng landas. Ibig sabihin, siya yung ilaw ng mga paa natin. Siya yung lampara ng mga paa natin para lumakad tayo sa mundong ito na tamang landas yung nilalakaran natin. Kapag may mga salita ng Diyos tayo na sinusunod sa buhay natin, magiging lampara siya ng mga paa natin. Hindi kailanman tayo maliligaw ng landas kapag namumuhay tayo na naaayon sa mga salita ng Diyos, di ba? At saka nakasaad dito, ang mga salita ng Diyos ay siya ang liwanag ng landas natin, di ba? Siya ang magbibigay liwanag sa landas natin, kasi kung tayo namumuhay tayo na naaayon sa mga salita ng Diyos, hindi tayo malilihis ng landas, kasi nga liwanag nga, lampara nga yung salita ng Diyos para mamuhay tayo ng matuwid sa mundong ito. Kung gusto natin na maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos, maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos, at kung gusto natin na ma-inherit yung eternal life na pinapromise ni God sa mga tao na masunurin sa salita niya, ay umpisahan na natin guys na mamuhay ng naaayon sa mga salita ng Diyos, no? Talaga namang hindi tayo mabibigo kapag ganitong pamumuhay ang susundin natin sa mundong ito guys, no? Yung mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, mamumuhay tayo ng naaayon sa mga salita ng Diyos, no? Alam na natin kung ano ang nag-aantay sa atin, di ba? Yung eternal life na ipinapromise ni God sa mga tao na masunurin sa mga salita niya guys, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!